So, you're thinking magkano ba talaga yung cost of living dito sa Manila? So, yan yung pag-uusapan natin right now and then mamaya pag-usapan natin bakit kahit tumaas man yung sahod or minimum wage dito sa Metro Manila, somehow hindi pa rin siya okay or somehow hindi pa rin siya sapat. I mean, okay na kasi tumaas pero again somehow medyo mahirap pa din. Okay, so meron akong mga ah, nilista dito na pag-uusapan natin. Pinakauna kaagad is yung pag-usapan mo natin yung bagong minimum wage. So, from 695, in-increase nila ito last month lang, July, into 755 per day. Yan dito sa NCR. So, good news yun. So, nasa um, 1.1 million na workers yung kumbaga makikinabang dito. Pero the question is, yung increase na yun, and actually they're planning to increase pa even next year. So 780 naman no sa next year 2027. So the question is, sapat na ba yun yung increase na yun? So malalaman natin yan. So pag-usapan natin muna yung pinakakailangan ng isang pamilya para mabuhay dito sa Petro Manila. Right? So if you're planning. Okay? So ayon sa Ibon Foundation, kailangan ng isang pamilya ng 1,279. So lista mo na yan 1,279 pesos per day para mabuhay ng disente dito sa Metro Manila. Okay, so yun pa lang, makikita na agad natin na sobrang layo ng agwat. Okay, so yung minimum na wage araw-araw is 755. Then yung um, expenses na need, alright, sa isang araw or yun nga yung kailangan sa isang araw is 1,279. So, nasa almost 500 pesos yun, no, na agwat or gap kaagad. Okay, so kung yun yung kailangan ng bawat pamilya and then every day ay kumbaga may gap na halos 500 pesos, so after 1 month, nasa 15,000 pesos kaagad yun, no, na need or kumbaga negative na kaagad yung isang family sa expenses no compare sa income nila. So kaya kahit let's say dalawa na kayo nagwo-work, somehow ang dami pa rin mga kababayan nating Filipino na feeling nila hindi pa rin sapat kasi parang sobrang ano lang talaga, isang kahig isang tuka, parang ganun lang talaga yung feeling, right? And then of course ang dami pang tumataas na mga bayarin, 'di ba? And sa panahon natin ngayon, right? So transportations, okay? And then of course ito pag-usapan pa natin yung rent. Okay, so yung doon kasi napupunta majority ng gastos, 'di ba, sa rent. So dito kung nasa Ortigas, BGC or Makati ka, nasa ano na kaagad yun, 2,000 no, 25,000 pesos to 50,000 pesos no, per month no para magkaroon ka ng apartment. Okay? And sobrang laki na kaagad no na mababawas doon. Okay, buong sahod na yun no ng isang average na worker dito sa Pilipinas. Okay, pero kung nasa labas ka naman, for example, I mean labas ng dun sa mga city na yon, which is Taytay no, or Rizal, or dun sa may Antipolo, so dun mas mura naman. Okay, nasa 4,000 pesos makakahanap ka na dun ng pinakamababa nila 4,000, nasa 7,000, ganun. Okay, so bakit mahalaga ito malaman? Alright, so kailangan natin to malaman kasi for example, ikaw if you're planning to come here and sa tingin mo kaya mo naman mabuhay, well, good for buhay dito sa Manila kasi for example, if you're working online naman, mas malaking kinikita mo everything. So, good for you. Pero kailangan itong malaman kasi hindi kasi kasalanan no ng mga tao no dito sa Metro Manila bakit ang hirap mag-ipon dahil dun pa lang sa napag-usapan natin kanina ang layo na kaagad no ng gap. No, even nga mga single, 'di ba? Na mga young adults, 'di ba? Yung mga single young adults, 'di ba, nahihirapan din minsan sila mag-ipon dahil din dun. Right? Plus syempre lifestyle pa, social media and everything, kailangan magpa-impress and all. So yun, mas nakakadagdag yun, no? Well, um, kailangan din natin pag-usapan ano ba yung pwede natin gawin. So yung mga ito yung pinakamaganda actionable steps natin. If for example ikaw minimum wage earner ka, and then every month talaga palaging negative or sobrang sakto lang. So, ito yung mga kailangan na gawin mo, alright? Or suggestion ko, you can consider. Number one is, kailangan mag-upskill ka,
no, if wala ka right now maisip na skills na meron ka, upskill. Ang daming mga resources online, no, sa YouTube like this. You're watching mga videos, everything. Yun yung ginawa ko when I was just 22 years old. Sobrang trabaho, then upskill and all. And kung meron ka ng skill, so pwede mo siyang i-capitalize, pwede mo siyang pagkakitaan, kumbaga. 'Di ba? So let's say meron kang mag-guitar, pwede kang mag-post sa My Day mo na meron kang guitar lessons. So may mga kilala ko nag-guitar lessons sila or piano lessons or nagtututor ka and everything sa side hustle mo. Okay? So, yun yung pwede mong gawin. Second na income ka agad. Alright? And then, of course, kailangan din ng financial planning. So, kailangan mo nang tingnan yung iyong mga expenses and income mo. Kailangan mo nang tanggalin yung mga expenses na hindi naman talaga need. Alright? Tsaka bawas-bawasan na din yung kain sa labas. Right? Or yung mga gala-gala with barkada. Okay? Then, one thing din na in your control is to find a location na somehow still nasa city pa rin pero somehow affordable pa, okay, sa kaya sa budget mo. Okay, so again, before ako mag-end, try mong i-reflect sa sarili mo right now, kaya mo bang tumira dito sa Manila, or kung nasa Manila ka na, need ba na pumunta sa probinsya para mas makamura at mas makaipon ka? So leave a comment below if you think kaya mo na tumira din dito sa Manila, or if you're planning to move out naman. Alright? Yun lang. Thank you so much and don't forget to subscribe.